Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero bago po natin umpisahan, nais ko po muna kayong batiin. Big shout out sa ating Team Kapuso at sa aking team The Voice and the Girls. At siyempre sa ating Fraternal Club, Kuwait Maharlika Eagles Club, na pinamumunuan ni Sir Al Ignacio at sa kanyang mga kasamahan. At shoutout kay kapatid Renegade Offering Channel at ang kanyang may bahay, Agnitas Kitchen, Lynn Hima Hong Kong, Ate Babes, Ate Josie Dixon, Ma'am Janet Galvan Salazar, Kaalam sa Kinabuhi TV, Mami Helen in Germany, Apyang, Just Smile Midori, at kay Ma'am Miriam Jones. At syempre shout out kay Sir Erwin Panganiban at kay Ma'am Team AA White. At syempre sa aking kasamahan dito sa bahay, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pelorin. At ngayon, may bagong sulat na naman po tayong babasahin mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo lamang ako sa pangalang Rodel. Kuya, nais ko rin pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Naway inyong magustuhan at ang inyong tagapakinig. Kuya, dalawa po kaming magkakapatid. Pero nung ako'y isinilang, namatay ang aking nanay. Kaya naulila kaming magkapatid. Dahil nauna ang aking tatay at sumunod din ang aking nanay. Kaya mabuti na lamang may isang mag-asawa na inampun kami ng aking kuya. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo, kuya. Sa kadahilanan na hindi na kayang magpaaral ang nag-ampon sa amin. Pero kahit ganun pa man, malaki ang pasasalamat naming magkakapatid. Dahil sa kabaitan nilang mag-asawa na pinalaki kami. Kaya nang dahil doon, ako'y pumunta ng Maynila. Sumama ako sa aking isang kaibigan na naging isang bus driver sa Manila. At doon, nag-umpisa ang aking buhay. At naging bus driver nga ako, kuya.
At dahil doon, nakatulong ako sa aking ikalawang mga magulang. Tumulong din ako sa kanila, kuya, at nagpapadala tuwing ako'y nagsisweldo na. Kaya malaki ang pasalamat ko sa kanila. Kaya hindi ko rin sila pinabayaan. Lumipas at dumaan ang mga taon. Nakilala ko ang isang babae na nagpatibok sa aking puso. Itago na lamang natin sa pangalang Nora. Na makilala ko si Nora, kuya, doon lalo akong mas masipag sa aking pagdadrive sa isang bus. At doon nagbago ang aking buhay na makilala ko si Nora. Hanggat lumipas ang 2 taon, ay nagplano kami na mag-asawa. At dumating nga ang araw na nagpakasal kami ni Nora, kuya. Hanggat sa dalawang aming anak ni Nora, kuya. Dahil sa hirap ng buhay sa Maynila, minabuti kong iuwi sila sa probinsya. Nag-usap kami ni Nora na mas maganda sa probinsya dahil maliban sa libre na ang bahay, mura pa ang mga bilihin. At pumayag naman si Nora, kuya, na sa probinsya sila manirahan. At namahatid ko sila sa probinsya. Agad akong bumalik sa Maynila para magpatuloy sa trabaho bilang isang bus driver. Hanggat sa nag-aaral ang aming mga anak, tuloy ang aming buhay. At hanggat sa bumalik ako ng probinsya, dahil nabalitaan ko na ang aking isang kakilalang politician ay kailangan niya ng personal driver. Kaya hindi na ako nagdalawang isip, kuya, nang kinuha ko bilang isang personal driver. At gustong-gusto ko dahil magkakasama na kami ng aking pamilya. Kaya agad-agad akong nagpaalam sa may-ari ng bus na aking pinagdadriban. At pagkatapos, ako'y umuwi na sa probinsya.
At tuwang-tuwa ang aking asawa at mga anak. Dahil sa wakas daw ay magkakasama na kami muli at matatawag na muli na buong pamilya. Kaya malaking tulong din ang aking kaibigan sa amin. Hanggat sa hindi ko inaasahan. Nagkasakit si Nora. At hindi lang ito ordinaryong sakit, kuya. Dahil nagkaroon siya ng bukol sa ovary. At naging cancer ito. Nang malaman ko yun, kuya, parang bumagsak ang mundo sa aking buhay. Dahil alam naman natin, pag cancer, ay talagang kailangan ng pera para ipagamot. Kaya sinabi ko yon sa aking amo. At hindi naman ako pinabayaan. Sinuportahan nila kami. At sabi ko kay Nora, lakasan lang niya ang kanyang loob at magtiwala sa taas. At ganun din ang sinasabi ng aming mga anak sa kanya. Ako naman, ginawa kong lahat para gumaling siya. Di bali nang marami ang aming utang. Di baling magkabaon-baon kami. Ang mahalaga, magamot siya. Kaya tuloy-tuloy ang gamutan, kuya. Pero kahit ginawa na ang lahat, dumating din ang araw na nawala si Nora sa amin. Napakasakit, kuya. Dahil sa lahat ng ginawa ko, hindi pa rin niya kinaya. Kaya nang mawala si Nora sa aking buhay, parang nawala ako sa sarili, kuya. Kaya wala akong ginawa kung hindi mag-inom. Para pag-uwi ko ng bahay, makatulog na lang ako. Minsan nga, hindi na ako nakapag-drive. Dahil lagi akong nalilate. Ang sakit kasi na sa lahat ng ginawa mo, ganun pa rin ang nangyari.
Kaya nagpakasasa ako sa inom ko yan. Parang gusto ko na ring mamatay. Pero dumating ang araw na ang dalawa kong mga anak ay kinausap nila ako. Sabi nila, nandyan pa sila. Na kailangan nila ako. Kaya sabi nila magpakatatag daw ako. Umiyak ang aking mga anak, kuya. Dahil halos napabayaan ko na rin sila. Dahil sa aking paglalasing. Napabayaan ko na ang aking sarili noon. Kaya dahil sa ginawa nila, para akong binuhusan ng napakalamig na tubig sa sinabi ng aking mga anak na kailangan pa nila ako. Dahil may mga pangarap sila sa buhay. Kaya natauhan ako, Kuya Kalbo. Ang dalawang anak ko'y umiyak. At doon namulat ako sa katotohanan. Mabuti na lamang ay tinanggap pa ako ng aking kaibigan na politician. At bumalik ako bilang isang personal driver. At doon, pinag-igihan ko ang aking trabaho, kuya. Dahil yun lang ang trabaho na pwede kong ibuhay sa aking dalawang anak. Makapag-aaral sila. At napakaswerte ko, Kuya Kalbo. Dahil kahit nabigyan ko ng sakit ng ulo ang aking amo, ay sinabi sa akin, natutulong siya sa financial sa pag-aaral ng aking mga anak. Kaya laking pasasalamat ko sa kanya. Hindi mababayaran ang ginawa ng aking amo, kuya. Napakabait niya. Kaya hanggang ngayon, ito personal driver pa rin. At tuloy-tuloy ang pag-aaral ng aking mga anak. Kaya hindi ako nahirapan sa kanilang pag-aaral. Sa katunayan, Kuya Kalbo, ang aking panganay na anak ay 4th year college na. At ang pangalawa naman ay 2nd year college. Kaya malaking pasasalamat ko sa Panginoon
na hindi ko nasira ang aking sarili. Kuya, hanggang dito na lang. Naway nagustuhan po ninyo ang aking kwento ng buhay. Lalong-lalo na ang inyong tagapakinig. Maraming salamat sa iyong palatuntunan. Hanggang dito na lang. Lubos na nagpapasalamat. Rodel. Sir Rodel, maraming salamat po sa iyong kwento ng buhay na iyong i-share dito sa ating palatuntunan. Maraming salamat dahil sa iyong pinagdaanan. Alam naming napakahirap mawalan ng katuwang sa buhay. Pero talagang ganon. Kung talagang kukuhanin na ng taas ang ating buhay, wala tayong magagawa. At dahil doon na-depress ka, nagkaroon ka ng napakalungkot na buhay, na halos ikamatay mo na rin. Pero nang dahil sa dalawang mong anak, namulat ka. At maraming salamat dahil naisip mo ang dalawang mong mga anak na nangangailangan ng iyong tulong at suporta. Hanggat sa nakabalik ka sa iyong trabaho at nabigyan pa ng suportang pinansyal ang iyong dalawang anak. Kaya congratulations sa iyong amo at siyempre sa iyong kasipagan. At konting tiis na lang, magtatapos na ang iyong anak. Kaya congratulations in advance sa iyo, Sir Rodel. Mga kaibigan, natin pong napakinggan ang kwento ni Sir Rodel. Ano ang masasabi po ninyo? At sa mga kaibigan natin na hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawain niyo po akong isubscribe at mag-share sa ating mga kaibigan. Malay po natin, isa sa ating mga kaibigan ay magpadala ng sulat dito sa ating programa. Muli, maraming salamat po sa walang sawang suporta po ninyo dito sa aking channel, June Sahay Bert sa YouTube. At syempre dito sa aking FB, June Sahay Kalbo. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. At muli,
Ito nga po pala si June Sahay Bird, ang laging nagsasabing, God bless us all.